Sa part 1 ng ating Manila to Quezon adventure, nagpunta tayo sa Pililla Villa. Kumain sa Paneneng Eatery. Sarap. Sobra. Tumaan ng Lumban. Lukban. Bumili ng budin sa Kalye Budin. Dito tayo sa may Kalye Budin. Kumain ng napakasarap na halo-halo sa one famous buko de halo-halo. Nice. Para ka nasa island do. Ganda. At nagstay sa 4J Lucena Transient House Room. Ting kami dito sa may pinag-i-stayan namin. Ngayong nakapagpahinga na tayo at nakapag-recharge, babalik na tayo ng Manila. Pero bago ang lahat, magdadasal, magmomotor, magpo-food trip, at tatambay muli sa ating mga dadaanan. Samahan nyo kaming muli sa ating Part 2 adventure ng Manila to Quezon Road Trip. Let's go! Thank you po, ma'am. Alright, let's go. Time check, 7:52 in the morning. At tayo'y pabalik na ng Manila, pero marami pa tayong pupuntahan. Mga kung saan-saan. Alright. Salamat 4J Transient House. Again guys, dun sa mga mapapadpad dito sa may Lucena area, highly suggested yung yung transient house na yon. Ang babait nung mabait yung may-ari. Talagang i-accommodate kayo as much as possible kung ano yung mga yung mga request niyo i-accommodate nila. So yan, first stop natin, Our Lady of Guadalupe Parish Church sa may hindi ko alam kung nakalimutan ko kung saan. Sariaya. Sariaya yata. This is about 27-minute drive. 19 kilometers, 27 minutes. So tara at biyahe na tayo this morning. Good morning sa lahat. Ride safe sa mga mag-road trip. Yes, I feel it again in the back of my head. Getting restless, baby. Nobody waits, but stuck in the middle, chasing
first stop, dito tayo sa may Our Lady of Guadalupe Parish Church. And Sunday ngayon, so attend lang tayo ng Mass ng 9 a.m. And then after this, travel na tayo, pabalik. Pero marami pong pupuntahan actually. So, tara, abangan nyo na lang. Pero ang ganda dito. First time na pumunta dito, napakaganda ng lugar. Sobrang malawak at sobrang serene. Tara, check nyo. Okay, so tapos na yung misa. So pupunta na kami sa may next destination. Pero kung mapapansin ninyo, dito ko pala nilalagay yung camera ngayon. So baka yung iba nagtataka kung bakit iba yung view. Tatry ko muna kung okay siya. So ilalagay ko muna siya dito. Problem is yung ito lang. Minsan pumupunta dito habang gumagalaw kami. So anyway, check ko na lang kung magiging okay siya. Alright guys, so second gasoline stop, nagkarga tayo ng 3.440 na liters. So ano na to, Candelaria. Candelaria na, pabalik na tayo ng Manila. So pangalawa pa lang to, yung una yung kahapon sa packing. So, 3.440.
Alright guys, welcome sa Lukong View Deck. Ito yan. At ayan si Pughak. Ayun, may mga riders, paakyat pa sila papunta doon, no. Grabe yung ano, yung tinahak naming daan. Tinahak. Wow. Pero ayos naman pala. Ito yung view deck. Yan, no. Wow. Grabe. Ang ganda. Mas maganda sana dito kung ano, kung maaraw, kaso wala. Nagtatago si ano, si Banahaw. Ayun. Nabanggit ko pala kanina, Makiling Banahaw pala, Mount Banahaw. Ayun ah. Sayang. And guys, dun sa may pataas pa, ay meron pang papasok. Sasakyan. Ngayon, no. Caution, 1 vehicle at a time kasi medyo masikip yung daanan. Tapos mayroon dyan Kalinga Happy Place. Ayan. Welcome, Sitio Buo. Oh. Wait lang. Kalinga Happy Place. Welcome, Sitio Buo. Ayan. Pataas pa siya. Mama. Guys, cellphone na lang muna tayo. Hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi ang lakas ng ulan, so hindi na namin nilabas yung ano, yung camera. Pero dito na kami sa may San Pablo, if I'm not mistaken. Dito sa may Dangs Fresh Lumpia. And lalunch pa lang kami. So time check 12:45, 12:43. And ito yung mga pagkain. Ayan, no? Damn. Fresh tilapia. Meron talaga silang aquarium. Tapos ayun yung ano, andun yung ihawan. Meron din silang mga lutong ulam. Ayan, sa akin Bicol Express. Tapos langka. Ayan, gatang langka. So, ayan. Sarap yung sabaw. Hindi Dunlop. Okay. Ano? Sinigang. Okay. Ayun, kain mo na. Nasaan kaya yun? Nasaan kaya? Kain mo na kami. At maya may pupuntahan pa ulit kami after this. Tapos bago siguro kami. May isa pa kami kakainan pala. Siguro for dinner na lang. Talang. Ayan, sige ko. Wala pa yun. Hey. Hot. Right, so kakatapos na namin mag-lunch. Yan. Ubos. Dami-dami actually. Madami yung food. At yung rice lang, siguro onde, nakalimang rice kami dalawa. Gutom. And total, so bali isang tilapiyang malaki. Tapos langka. Tapos Bicol Express. Tapos 5 rice, tsaka 2 buko juice. 605 total. So medyo on the pricier side pero sarap. Sarap talaga. So, pagka mapunta kayo dito sa San Pablo, check ito, Dangs Fresh Tilapia. Na-search naman sa Google Maps. So, yun, check nyo lang. Alright guys, so time check. Oras na 8:20 in the evening. Dito na tayo ulit sa may refill, kung saan tayo nagsimula. And nagpa-gas ulit tayo. Yung hindi na namin na video kanina sa may bandang Binyan. Ay, hindi. Tama, Binyan, no? Nagpagas ulit din. So parang from Binyan, nagpagas ulit tayo dito. Dito naman, last na pagas natin, 1.98 liters. So i-add natin yan plus yung last na gas. So ito-total natin yan para makompute natin kung ilang litro ang nagamit natin from Manila to Lucena. Tapos from Lucena to Manila back. So ang ginawa namin is Manila, Rizal, Laguna, tapos Quezon,
Tapos from Quezon ulit pabalik Laguna, and then Muntinlupa. Ay, bakit? Tapos ayun na, Manila na. C5, everything yun. So, yun. Check lang natin kung ilan yung total ng liters na nagamit natin, plus i-average na lang natin kasi syempre iba-iba yung presyo ng ng gasolina ng per liter, depende sa brand. So, yun lang guys. Kita-kita tayo sa bahay. Yun lang, para makauwi na kami. Alright guys, so nandito na tayo sa may bahay, and ito na yung inaabangan ninyong computation. Pero before that, i-ano muna natin, pag-usapan natin muna kung ano yung route na tinahak namin o dinaanan namin, and of course sabihin ko rin sa inyo yung gas, yung food, yung accommodation, of course the distance, everything regarding dun sa trip. So yung route namin, unang-una sa lahat is from Manila to Rizal, tapos from Rizal to Laguna, and then from Laguna to Quezon. That's the first day. So nagstay kami sa may Lucena, and second day, so from Lucena going to Candelaria, and then Laguna. Tapos pauwi kami, dumaan kami sa may Muntinlupa, and then service road sa may ang tawag nito, SLEX service road. Basta yun sa may Muntinlupa going to Manila. South Super yun. Service road ng South Super. Tapos kumanan kami sa may C5. So nag C5 na ako. So from C5 going to Katipunan, and then from Katipunan to Mindanao Avenue, and then yun, dito na sa may North Caloocan. So ganun kalayo. Yun yung ruta na dinaanan namin. And ang total distance natin, so again, walang trip meter si Kimco Like 125, or I'm just not sure kung paano siya gagamitin. Pero yun nga, hindi ko pa alam kung meron man, pero as far as I know, wala. So nag-start tayo ng 305.8 kilometers na nandoon sa Odo, and then we ended doon sa may refill sa may North Caloocan, sa may General Luis. We ended at 677.1. So that's a total distance of 371.3 kilometers. Yan. So 371.3 kilometers ang tinakbo natin for 2 days. Alright? So setup lang din natin yung weight nung Rider 1 and Rider 2. So sa Rider 1, which is ako, 93 kilos ako. And then Rider 2, which is yung misis ko, which is I think 80 kilos. I'm just not sure kung umangat ba or bumaba, pero as far as I remember is around 80 kilos. And then yung bags, yung mga gamit, everything, which is going to be around 7 kilos in total. So that's a total weight of 180 kilos. So ako, yung misis ko, and then of course yung mga gamit na 180 kilos. Ngayon, baka yung iba, baka magtanong bakit ko sinasabi yung weight. Syempre, yung weight affects yung gas consumption ninyo. So kung mas magaan ka, mas matipid. Kung mas mabigat, syempre mas magastos sa gasolina. So sineset lang natin yung yung distance, yung weight. And now, of course, yung speed natin is averaging from 50 to 75 kilometers per hour lang. Kahit doon sa sa mga malalawak na daan sa probinsya, 75 lang tayo. Hindi tayo maabot ng 85. Siguro maabot ng 80 probably, pero hindi lumalagpas ng 80. Reason is one, of course, ayoko ng sobrang bilis kasi wala naman siyang wala akong mapapala dun sa mabilis, kumbaga. Wala naman kami hinahabol na oras, so hindi namin kailangan magmadali. And syempre mas nagpo-produce pa siya ng mas delikado, kumbaga, so danger. So we're on the safe side. 50 to 75 kilometers per hour lang ang tinatakbo natin. And ang tawag nito, syempre yung driving habit pa rin. So driving habit meaning kung paano mo papagalawin yung brakes, yung
silinyador, yung mga ganun. So, it will also affect yung gas consumption. Alright? So, sa gas consumption, discuss natin yung later. Alright? So, first off, doon sa mga binayaran natin, accommodation. So, si accommodation, good for 2, which is 1,200 pesos. So, good for 2 na yan. Alright? Now, sa food. Sa food naman, so medyo may mga kinainan kaming mura, meron din kaming mga kinainan na medyo mahal. So dito sa food na to, this is for us, no? Kung kayo aalis, malamang pwede kayong pumunta sa mga mamahalin or pwede rin kayong pumunta dun sa mga medyo mas mura, no? Mga karinderya or what not. Pero to give you an idea, ito yung list ng mga mga kinainan, no? So sa Taneneng, Simbudin, yung One Famous, nagmerkato tayo, which is a different video na posted naman na sa channel natin. And nagano tayo ng Dalia's Fresh Tilapia, and then nagstay tayo sa Paseo, pero ang kunain lang natin dun tinapay Pande Manila. So ang total natin sa food is 2,053 pesos. Okay, 2,053 pesos para sa food. That's good for 2, and that's for 2 days as well. Alright. Now, yan na. Sa gas na tayo. Okay. So, nagpagas tayo sa Pakil, Laguna. Yun yung unang-unang gas natin, which is 2.98 liters ang natin doon. Napagas natin doon. So, after that, we went to second day sa Candelaria. Nagpagas ulit tayo. Pinagas natin doon is 3.44 naman. So 3.44 liters naman. Hindi na namin na video yung sa Binyan, pero nakapagpagas ulit tayo ng 3.19 liters doon sa may Binyan. And lastly, yung sa may refill, nagpagas tayo doon and inabot siya ng 1.98 liters naman. Alright, so that's a total of 11.59 liters. 11.59 liters for 377.1 kilometers distance na tinakbo. Alright? And syempre sa gas amount, hindi ko mailagay yung amount kasi mismo. Pero dun sa may Pakil, around 62.70 yata yun. Tapos dun sa may Candelaria, parang 59 something. So we averaged it. Ang nakuha natin, average gas amount is 58.15, 58 pesos and 15 cents. And ang magiging total amount para sa 11.59 liters is 673 pesos and 95 cents. So 674 pesos rounded off para sa ating gas consumption or yung amount ng gas na binayaran natin. So less than 1,000 pesos, nakaikot na tayo from Manila to Rizal to Laguna to Quezon and going back to Manila via Laguna, Muntinlupa, and then C5, and then so and so forth. Alright, 674 pesos. Now, sa gas consumption, para makuha natin sa gas consumption, so i-divide natin si total distance, which is 377.1 kilometers over 11.59 liters. Makakakuha tayo na 32.036 na kilometers per liter. So ito yung average gas consumption niya, 32.036. Now again, bigay ko lang ulit 32.036 kilometers per liter ang gas consumption for 2 persons na nagda-drive dun sa motor, na a total weight of 180 kilograms and ang speed is around 50 to 75 kilometers per hour lang. Alright? So, kung ako itatanungin, matipid ba si Kimco Like para sa scooter? Ang sagot ko dyan is hindi. No? Kasi merong mga scooters like Mio or Click or even the higher ones, yung mga PCX, mga ganyan, and Max, I think umaabot sila ng 38 kilometers per liter. Minsan 40, 41, minsan 45 pa, depende. May napanood ako na ganun. So, kung matipid ba? Hindi matipid. Pero okay ba siya? Definitely yes. Na-enjoy namin yung
travel. Hindi kami nahirapan sa pag-akyat, sa pagbaba, sa mahabang takbuhan. Hindi siya nakakangalay, hindi siya, kumbaga, hindi masakit sa katawan. Stock po to ha. Wala pa akong ginagawang any upgrades on this one. Now, baka dun sa iba na medyo nag-aalangan na nagde-decide kung bibili ng Kimco Like or what. Kung yung gas consumption lang ang titingnan ninyo, it's just a part of it, no? Hindi gas consumption ang reason kung bakit namin kinuha si Kimco Like, kasi alam naman namin na mas magasto siya kumpara sa ibang scooters. Pero hindi siya ganun kalayo compared sa ibang scooters. Plus pa yung aesthetics ni Kimco Like. So, all in all, we're very what do you call this? We're very satisfied doon sa tinakbo ni Kimco Like, kasi hindi kami nagkaroon ng problema. Hindi kami nagkaroon ng problema sa gulong, sa brake, sa silinyador or whatnot. Siguro bago pa kasi kaya ganun. Pero nevertheless, hindi kami nagkaroon ng any problems for that. So because of that, sobrang sulit sa amin si Kimco Like 125. Sobrang nagulat kami sa performance ni Pughak doon sa paakyat papuntang Lukong View Deck, no? So ayun, a few reminders lang kung sakaling mag long ride kayo, no? Few reminders. Huwag nyo hahayaan bumaba yung gas level ninyo dun sa pula. Kasi napansin ko kapag nasa pula na, mabilis na siya talagang bumaba. So, as much as possible, habang nasa daan kayo, kung may makita kayong gasolinahan na at nasa kalahati na or 3/4 na yung level, gas level, magpagasolina na kayo, kasi may mga areas sa probinsya na sobrang long stretch tas wala ka makikitang gasolinahan, as in, so medyo kakabakabahan ganyan. So mas okay na mas mabuti na full tank ka lagi or marami ka laging gas kumpara sa medyo pinipinahan mo yung yung gasolina mo at tinatry mong maging matipid doon sa gas. So much better kung either laging full tank o at least more than half yung gas level. So that's one. Number 2, hydrate. Guys, sobrang init sa labas, as in. Grabe, believe ako dun sa mga riders na nagtatrabaho sa labas. Buong araw silang nasa labas. Sobrang init talaga. To the point na parang hindi ka napapagod sa biyahe, napapagod ka dahil sa init. So medyo talagang alam mo yun, naninipsip ng energy. So hydrate guys. I suggest wag na kayong uminom ng soft drinks kasi hindi naman siya nakaka-hydrate. Tubig or Gatorade or something, basta nag-hydrate talaga siya. Yung blue na inumin or Pocari Sweat kung gusto ninyo, social, yan. Pero tubig talaga guys. Ayun, hydrate. Yun yung number 2. Number 3, have your proper documents all the time, no? So before kayo mag long ride, make sure na nandyan lahat yon, yung license, registration, everything, no? Kasi ngayon dumadami ang mga checkpoints gawa ng malapit ng election. So hindi ko sure kung bakit dumadami yung checkpoint dahil sa election, pero yun, dumadami sila. So just have it ready all the time. Ayan. Number 4, maging vocal kayo, lalo kung dalawa kayo at isang motor lang, may back ride ka. Maging vocal kayo sa isa't isa. Bakit? Either napapagod na si back ride or si rider or yung driver, or nahihilo or nauuhaw, naiihi or whatnot. Kung may nararamdaman kayo guys, sabihin nyo kaagad dun sa kasama ninyo para makagilid ka agad kayo, makapagpahinga, makapag-rehydrate, makapag-stretch, yung mga ganun, kumbaga. So kapag feel na kayo ng ngalay or pagod, itabi nyo lang saglit, 10 to 15 minutes, stretch lang kayo, pahinga lang saglit, no? Kasi talaga nakakapagod yun, kahit nakaupo ka lang, ito yung tagtag, yun yung nakakapagod So ayun, maging vocal lang kayo, sabihin nyo sa mga kasama ninyo or sa kasama mo na napapagod ka, nauuhaw or naiihi, yun.
And lastly, number 5, ang pinakamasasuggest ko sa inyo, ito yung pinaka-importante is enjoy the trip. Yun lang, enjoy the trip. So, again, hindi nyo kailangang magmadali sa pupuntahan ninyo unless meron kayong appointment, no? Pero kung long ride yan, talagang road trip lang, I think naman wala naman kayong hahabulin na oras. So might as well enjoy the view, enjoy the ride, enjoy the process of from point A to point B to point C to point D, no? Enjoy nyo lang yan. So, ayun na nga. Ang total amount na nagastos namin sa trip namin from Manila to Quezon with everything, accommodation, gas and food expenses, ay tumataginting na 3,926 pesos and 95 cents. So, almost 4,000 para sa 2 tao. And pwedeng tumaas yun, depende sa inyo, sa kakainan ninyo or sa pupuntahan ninyo, or pwedeng bumaba, yun, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Nakadepende sa inyo. Pero yung gas, it's going to be like around 700 or 800 na lang. Gusto mo 1,000 mo na para sure lang yung yung budget mo for gas. Accommodation, baka makahanap kayo ng mas mura, pero medyo inisa-isa ko na yung mga titirahan dun sa may Lucena. It's really 600 pesos per person or 1,200 good for 2 na air condition yung yung room. Bakit air condition? Yung kinili namin kasi kailangan namin magpahinga ng maayos para kinabukasan fresh ka ulit, na para may energy ka ulit pauwi naman ng Manila. So ayun, medyo napamahal ba kami? 3,900, almost 4,000 siguro, probably. Baka sabihin ng iba, pwede kaming makapunta ng Manila to Quezon ng around 2,000 lang. Probably sa inyo, good yan. Pero sa amin, 4,000, it's really, reasonable na para dun sa trip na yun. So, medyo napamahal siguro, pero yung experience na namin after so many years na hindi kami nakapagmotor, hindi kami nakagala na gamit ang motor, no? At first time naming lumayo ng ganun kalayo, yun ang priceless para sa amin. Alright, so ayun lang guys. At kung na-enjoy ninyo yung mga videos natin, again, kakastart lang natin ng motovlogging. Food and travel tayo. Hindi natin tatanggalin ng food and travel kasi talagang connected yan. Pag nag-travel tayo, kakain tayo. And syempre, titingnan natin yung mga budget meal. Yan, hanap natin. Budget meal na mga kainan sa mga areas na pupuntahan natin. So marami tayong place na pupuntahan. Mas mapapadali ang pagpunta natin doon compared dati dahil kay Pughak. At syempre, mas may enjoy natin yung mga view at yung pagtakbo or kumbaga yung pagpunta natin doon dahil nakamotor na tayo. So ayun lang guys, salamat sa panonood nitong video na to. Alam ko medyo mahaba na, pero sana meron kayo na pulot na information na pwede nyong magamit para sa inyong mga long ride. At kami hindi naman talaga veteran sa long ride. Ngayon lang kami nag-start. So one of the beginners kami. And along the way siguro, as long as marami pa tayong pupuntahan, marami pa tayong matututunan dyan. So kayo guys, kung lalong-lalo na dun sa mga marami nang napuntahan, no, comment nyo naman kung saan magagandang pwedeng puntahan na siguro hindi tayo masyadong mahihirapan. Yung talagang, alam mo yun, no, ganda yung view, enjoy lang yung travel, chill ride lang kumbaga. Pupuntahan natin yan as long as meron tayong budget, of course, at meron tayong oras para pumunta doon. And yun, comment nyo dyan sa baba. Tapos yung mga kainan na pwede natin puntahan at kainan din. So ayun lang guys, again, this is Jason, and thank you for watching this video. If you haven't subscribed to this channel, please guys, please click on the subscribe button and click on the notification bell para updated na rin kayo sa lahat ng videos natin. At mukhang mapaparami pa tayo mga motovlog at mga food vlog din in the next coming weeks. And so again, this is Jason. Thank you for watching this video. See you in the next one.